paano kaya tayo magkakaroon ng paano kaya natin malalaman na itong binigay sa atin na vision or binigay sa atin na word ni Lord ay para sa kalooban niya or para sa will niya. Hallelujah, Jesus. Ano po? So sabi po ng Bible, maki-open po kayo in Jeremiah 33 verse 3. Sabi po dito, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Ano po? Ito po ay napakagrabe po na in-emphasize sa akin ng Lord towards this word. Ano po in Jeremiah 33. Sabi dito, call to me and I will answer you. Ano po, minsan dumarating po tayo sa moment ng buhay natin na, alam niyo po yun, may mga moments tayo sa buhay natin na, totoo ba talagang sumasagot ang Lord? Pero, ayun, ipapasok ko nga po dito sa inyo kung paano po ang ginawa ng Panginoon sa buong journey namin, nung kami po ay, bago pa man po ako magpunta ng Bicol, napaka-amazing po ni Lord. Na ito yung lagi kong tinetestify or lagi kong sinasabi sa bawat isa na, lagi nyo lang i-declare kung ano po yung nais ninyo na mangyari. Lagi nyo lang i-declare kay Lord kung ano yung nais ninyong maganap. Lagi nyo lamang ding i-declare kung ano po yung dinedesire ng heart mo na mangyari sa buhay mo. Kasi lahat ng mga nangyari sa buhay ko, it is first a declaration. Lahat po ng yun ay nagsimula sa isang deklarasyon. I always declare it because I believe na ang mundo, nalikha po siya sa pamamagitan po ng declaration. Ang sabi ng Panginoon, let there be light and it will be. Sinabi doon magkaroon ng puno, magkaroon ng mga hayop. Lahat po yun. At meron po doong isang nilikha, yung ika-6 na araw, which is nilikha po ang tao. Yun po ay inaksyonan ng Lord. Hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Ang ginawa po niya, hinulma niya ang tao. Nilagyan niya ng action. Kaya sinabi doon, whatever you declare, if you want it to happen within 7 days, you need to act on it. Aksyonan nyo rin. Yung nais ninyo na maganap sa buhay po ninyo. Lakaran natin. Kasi may mga bagay na madadala natin sa declaration, pero may mga bagay na kailangan ng matibay na action or kailangan natin ng action. Amen po ba? Kaya sabi dyan, call to me and I will answer you. At sinabi diyan sa dulo, and will tell you great and hidden things that you have not known. May mga bagay na i-reveal sa iyo ang Panginoon na hindi mo pa alam at hindi nalalaman ng kahit na sino. So ibig sabihin, ito yung mga bagay na ipapagawa sa iyo ni Lord. Because I believe, sabi po ng Bible na every word of God, there is a hidden treasure. Sa lahat ng salita ng Panginoon, ay laging may nakatago po doon na treasure. Every word of God, there is always hidden treasure. Nung kinol po ako ng Panginoon para maglingkod, there is hidden treasure na nandoon. Anak, focus on walking the Jesus road and I will make you fruitful. Nung nilakaran ko yon, pinag-fruitful ako ng Panginoon. That is the hidden treasures, hidden in His word, hidden in His command. Kaya sabi dito, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Kaya alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon po sa buhay natin na hinihidden po ni Lord. Bakit kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas? Kasi kung alam mo na kung ano mangyayari bukas, pwedeng hindi ka na mag-action ngayon. Kung malalaman mo bukas na pwedeng mag-provide si Lord, wala ka nang gagawin ngayon. Hindi ka na mananalangin, hindi ka na magde-declare, hindi ka na gagawa ng bagay na makaka-please sa Kanya. Kasi alam ko naman na magpo-provide sa bandang 3:00 ng hapon, magpo-provide si Lord. Kaya alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi po lahat ng bagay ay ipinapakita sa atin ng Panginoon through prophetic vision. Maraming mga tao, masyado po silang dependent sa kanilang gift. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Huwag po kayong dedepende sa inyong gift. Ang gift, lagi ko po itong in-emphasize, ang gift of prophecy is a tool to reveal hidden things. But it doesn't mean that God revealed to you is lahat ng bagay ay i-reveal sa iyo. Sinong makakasama ko habang buhay, i-reveal sa iyo. Anong magiging trabaho ko in the future, i-reveal sa iyo. Marami pong tao ganyan. If they know that they are prophetic, lahat na po ng bagay, itatanong po nila kay Lord. Lahat po ng bagay, nakadepende na po sa kanilang gift. Kaya ngayon pa lamang po, ay babasagin ko na po yung ganyang thoughts na meron po ang marami sa atin.
Huwag po kayong dumepende doon wag po kayong dumepende doon sa gifts na ibinigay ni Lord. Ano po, kaya nga po, lagi kong sinasabi, hindi po porket may nakita mo dyan yung poging lalaki, pasok sa standard mo, ay yan na po yung ibinigay ni Lord. Yan na yung minamahal na ibinigay ni Lord. Hindi ganon. Ano po, there is something that the Lord given to you. Hindi lamang po yan nakita. Kaya nga sabi ng Panginoon, walk by faith and not by sight. So ibig sabihin, ang vision, it is a spiritual sight, but it doesn't mean you see it, you have it. It doesn't mean God shows you this kind of things. Nakita mo, ay parang yung drummer yun dun sa church, yung nakita ko na magiging katuluyan ko, yun na agad. Kapatid, walk by faith and not by sight. Not because it is shown to you. Sabi po ng Bible, maaring ang panaginip natin ay nagkakaroon tayo ng maraming panaginip kasi grabe tayo mag-isip. Parang ganito, nanood ka ng horror kagabi. Possible po yun na mapanaginipan mo ngayong gabi pag natulog ka. Nanood ka ng mga zombie. Ano po, maaring mamayang gabi pag nanaginip ka ay pwedeng may mga zombie. Ano, tapos mapanaginipan mo, the Lord says to me na magkakaroon ng apocalypse. Diba? Wrong turn ka na. Hallelujah. Hindi na po genuine yun. Nagigas po natin mga kapatid. Ano po, nawa po ay natuto po kayo or nawa po ay meron po kayo natutunan doon sa nais ko pong i-share sa inyo ngayon. Ano po, yan po yung pag-aalam ng will ng Panginoon. Lagi niyo pong tandaan, kailangan niyo pong mahimay-himay ang prophecy. Hindi po lahat ng nakita natin ay word ni Lord. Sometimes it is a word of your flesh, marami po kasing source Ano, when God opens your vision, maraming source na pwede kang maraming source na pwedeng makita. Like for example, pwede pong nanggaling sa demons kasi open yan 'Di ba? Parang like for example, itong aking mga mata, kung ako po ay may mata na nakakakita, malamang lahat makikita ko. Mali o tamang bagay na nangyayari sa mundong ito. Nakikita ko na mali ang gobyerno, nakikita ko na tama yung mga tao, pwede ko pong makita 'yon. Ano po, at ganun din sa spiritual eye. When God open your spiritual eye, you can see demons. You can see negative things. But the question here is, what is the focus of your eye? Is that focus to the good news? Is that focus to the word? Is that focus to the Lord? Yun yung kalooban niya. Pero kung ang mga mata po natin ay nakapokus na para punahin yung kapwa natin, nakapokus na para sa judgment, hindi na po yung para sa Panginoon because God never called you to preach judgment. God called you to preach good news. Amen po? Hallelujah. Tinawag po tayo ni Lord para i-preach natin yung good news. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para maging correctional officer, maging quality control, maging QC, quality assurance, nakikita ko parang hindi ka ganun hindi ka mapanalangin. O dapat ganito, ganyan. O ikaw, hindi ko nakikita na nagsisimba ka. Naku, pag hindi ka na nagsisimba, sa demonyo ka na. O ikaw, ganito, ganyan. Ano po, ang focus na natin ay sa mali na. Ano po, ang focus natin ay sa maling bagay na nakatuon. Ano po, nagiging katulad na tayo ni huwag mong pindutin, mawawala yan. Nagiging katulad na tayo ni Judas. Nung binuhusan ng pabango ang Panginoon, ang thinking si Judas kaagad, sayang. Di ba, pwede na yung magamit sa maraming misyon. Sayang yung pera. Sayang yung kikitain natin dyan. Di ba, maganda naman sana yung sinabi niya, pero it is not the will of the Lord. It is not the hidden things that the Lord has given. Hallelujah. Hope you understand, people of God. Ano po, ito po ay makakatulong sa inyo, sa inyong prophetic journey, para malaman nyo if it is from you. It is from the Lord, or it is from demons, or it comes from your desire. May mga pagkakataon po na may mga tao nagsasabi sa akin, Pastor Carl, paano mo nalalaman na yun yung desire ko, na magkaroon ako ng or desire ko na ikasal ako, or desire ko na ganito ako. Kasi it shows through your dreams or through prophetic visions na ibinibigay po sa ninyo or isinashare ninyo sa amin. Pastor Carl, ganito, ganyan. May mga pagkakataon naman po na hindi ibinibigay ng Panginoon or hindi ko po lahat ng vision hindi ko rin naman po lahat ng sasagot. May mga pagkakataon na may mga nagme-message po sa akin, nagtatanong sila, Pastor Carl, ano kayang ibig sabihin nito?
Ano po, kasi kapatid, may mga visions na ibinibigay ang Panginoon na hindi namin pwedeng i-bypass. May mga visions na ibinibigay ang Lord na hindi natin pwedeng i-bypass. Kung hindi sinabi ni Lord na sabihin mo, wag mong sabihin. Kung sinabi ni Lord na sabihin mo, sabihin mo. Kasi may equivalent po yun na consequence kapag hindi mo yun sinabi. Hallelujah, Jesus. At meron din pong tamang deliberation when it comes to prophecy. Hallelujah. So nawa po ay kayo po ay natuto. Ano po? Nawa po ay meron kayong natutunan. Ano sabi dito? Call to me. Ano po? So ang purpose po, ang pinakamalaking purpose po ng prophetic vision or ng prophecy sa ating pong mga buhay, ang pinakamalaking purpose po niyan ay para po masagot tayo ni Lord. For God to answer us. Kasi paano mo maririnig yung sagot ng Panginoon or paano mo malalaman yung sagot ni Lord kung wala tayong sight? Ano? Before, nung nagsisimula po ako, sabi ko noon, Lord, ayoko na lang magkaroon ng vision pala. Huwag na lang pala ako magkaroon ng vision. Tapos nung one time, pinagpe-pray ako ni Lord ng healing doon sa isang kapatiran or sa isang tao. And then God told me, anak, ayaw mo ng vision. Paano mo makikita yung kailangan niya? Kung hindi mo kailangan ng vision. At lagi ko po nga-emphasize sa inyo, hindi po tayo tinawag ni Lord para maging superhero. Hindi po ni Lord sasabihin lahat ng bagay sa inyo. Tandaan niyo po yan. Wala po sa ating all-knowing. Ano po, bawat vision ay may kanya-kanya din pong point of view na tinatawag or yung tinatawag na POV. Ano po? The apostle, they have different point of view. Ano po, ang mga apostol ay meron pong different point of view. Ang mga apostol, madalas po nilang nakikita ay yung mga disorder. Nakikita po nila yung mga inorganized. Nakikita po nila yung needs ng mga tao. Nakikita nila yung kailangan ng leadership kasi apostol sila. They have the tinatawag na hindsight. Yung hindi nakikita ng iba, nakikita niya. Ang prophet, meron din po siyang different kind of sight. Yung tinatawag na foresight. Ano po? Yung sight na yon na hindi kaya makita ng naked eye. Hindi nakikita ng pastor, hindi nakikita ng evangelist, hindi nakikita ng mga teacher, pero kaya makita ng mga prophet. Kaya sila ang nilalagay para magkaroon ng spiritual guidance or spiritual guide. Because that is their sight. Kung hindi ka prophet, don't go beyond. May mga tao po kasi na hindi naman propeta, pero yung kanila pong mga so-called vision, nakikita ko na ang bansang Brunei ay magkakaroon ng ganito. Nakikita ko na ang bansang ganito, hindi naman siya doon nilagay ni Lord. Hindi naman yun yung site na binigay. So ang nangyayari, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng kaguluhan doon sa mga tao magre-receive noon. Nagkakaroon ng maling interpretation because hindi naman siya para doon, pero inilalagay nila doon. Hanapin natin, mga kapatid. Hanapin niyo po kung saan po kayong lugar or saan po kayong area inilagay ni Lord. Kayo po ba ay kayo po ba inilagay para para makita yung needs ng mga tao? Nilagay ba kayo para makita niyo yung destiny ng mga tao? Nilagay po ba kayo para makita niyo yung needs ng mga flocks? So, ibig sabihin kung ang vision na ibinibigay sa ng Panginoon ay pangalagaan yung mga tao or para mag-care ng mga tao, mag-care ng mga bata, mag-care ng mga youths, mag-care ng mga adults, ibig sabihin binigyan kayo ng pastoral sight na tinatawag. Kapag ka naman ang inyong heart or ang inyong sight na ibinibigay ni Lord ay para naman po sa pagtuturo, yung ayaw mo magpastor, pero okay lang sa iyo na magturo, ibig sabihin binibigyan ka ng teacher or the teacher sight. Ano po? Yun yung sight ng isang teacher. Hallelujah, Jesus. So nawa po ay meron kayong natutunan. Hallelujah. Hindi naman po ba ako mabilis? Mga kapatid, ano po ba mamaya kayo po ay nabibilisan na sa aking pagbigkas? Hallelujah. Sorry po at nung ako'y napunta ng Bicol ay nag-rapper na. Ano po? Kasi po ilang bahay kasi yung pinupuntahan namin sa isang araw. Kaya po kailangan mag-rapper para mapuntahan namin lahat. Hallelujah. Praise the Lord. But anyways, so ayun nga, na ang visions natin ay may kanya-kanya pong point of view na tinatawag. Meron kaya nilang makita yung hindi nakikita ng iba. Ano po? Kaya wag po natin laging titingnan na kapag meron tayong vision, it is a general vision. Tingnan nyo po. May mga tao po na ang laging pinapakita sa kanila ng Panginoon ay about sa mga sakit-sakit.
Alam niyo yun? Pagdating sa mga sakit-sakit, parang ang bilis niyo makita. It is because God shows you the sight of healing. Ano po, yung iba naman is the sight of deliverance. Kaya kung bakit kapag tumingin ka pa lang sa tao, nakikita mo kung sinong anxious, nakikita mo kung sinong depressed, nakikita mo kung sinong stress, nakikita mo kung sinong afflicted, at nakikita mo kung sino yung may mga hidden sin. Because yun yung sight na binigay ni Lord sa iyo. Ano po? Kaya may mga pagkakataon na wag niyo po akong gagayanin. Kasi po yung sight na ibinigay sa akin ng Panginoon is the force or hindsight. Ano po? Kasi apostol yung ibinigay ni Lord. Madali ko makita yung mga needs ng bawat mga grupo. 'Di ba? Kaya nga po si Pablo, siya lamang po yung umiikot sa mga church. Kasi ang nakikita niya is the needs of the church. Pero bakit si Peter at si John ay sa mga tao? Because they see the needs of people, not church. Nagigit po ninyo? Wala po dong nasulat na si Peter po ay nag-rebuke ng church. Pero si Paul meron. Pero may mga pagkakataon na si Paul ay hindi nag-rebuke one by one. Ang nire-rebuke niya in general. Kasi yun yung sight na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya alam niyo sa prophetic, ito po ay deeper. Ang prophetic po ay hindi alam mo lang kung paano makakita in vision, hindi mo lang alam kung paano makapag-prophesy. Ito po ay dapat alam mo kung saan ka po inilagay ni Lord. Ano ba yung sight na ibinigay sa iyo ni Lord? Ikaw po ba ay nandito para makita mo yung order? Nandito ka ba para makita mo yung destiny? Makita mo yung flux? Yung meron kang masasabi kong ano yung ang other term do ng mga tao sa mundo, yung parang alam mo yun, may awa ka doon sa mga tao. Kapag nakikita mo na parang hindi sila minamahal, parang gusto mo na mahalin din sila. Katulad ng naranasan mo kay Lord. Nung nakikita mo na hindi sila kinikare ng iba, nakikita mo na parang gusto kong i-care itong mga tao na to. Hallelujah, Jesus. Ano po? So nawa po ay nagets po ninyo kung anong nais ko pong i-emphasize. Kailangan nyo po itong matutunan kasi hanggat hindi nyo po ito natututunan or yung key points na ibibigay ko sa inyo ngayon, kapatid, hindi mo malalaman. Magiging ano ka lang, magiging parang prophetic vision ka. Hindi ka prophetic vision. Ano po? Kasi may mga nakikita ka pero hindi mo siya naiintindihan. Yun yung sinasabi ng Panginoon na meron silang mga mata, ngunit hindi naman nakakakita ng tama. No? Meron din silang mga tenga pero hindi nila naiintindihan kung ano yung sinasabi ni Lord. Meron silang mga paa pero hindi nila alam kung saan yung direksyon na pupuntahan nila. Para silang mga idols. Para silang mga grades and images. Ano po? At meron dong word sa Bible na sinabi doon na hanap sila ng hanap ngunit hindi sila makakita. Kinig sila ng kinig pero hindi sila makatanggap. Ano po, at marami sa atin magiging ganun tayo. Araw-araw nga tayo may nakikita mga kung ano-anong bagay. May mga nakikita tayong spiritual na bagay pero hindi naman natin alam kung paano explain. Hindi natin alam kung para saan, para kanino, kailan ba ito magaganap, para saan ba ito magaganap, saan ba ito binibigay ni Lord. Kaya nga sabi diyan, call to me and I will answer you. Ano po? Hallelujah, Jesus. Alam niyo po, may mga pagkakataon po sa buhay natin na may itatanong tayo kay Lord at si Lord mismo ang sasagot sa atin. At may mga pagkakataon din po na katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi po lahat ng bagay ay ipapakita po sa inyo ni Lord. Pastor, sabi po dun sa Jeremiah 33 verse 3, call to me. Kaya Lord, sino po kaya ang mamahalin ko in the future? Na naginip nung gabi. Pastor, ito daw yung mamahalin ko in the future. Katay tayo dyan. Kapag ka nag-focus ka na dyan, baka magulat ka na lang. Ano po, na mali na yung direction na pinuntahan mo kasi nakapokus ka na lang dyan. Tandaan niyo po, may mga vision na actual pong sinasagot ni Lord. Nalala niyo po yung one time in the Bible na si Peter, nakakita po siya ng visions na meron dong mga hayop na kinakain at hayop na hindi kinakain. Tapos yung prophetic word na yon nung inobey niya, doon niya lang nakita kung ano yung totoong pagsunod. Naalala ko po nung pumunta kami ng Kapalonga, nag-message sa akin ng Kuya Brian, sabi niya, Pastor, sabi niya pa, daan ka na kaya ng Kapalonga, huwag na kayo munang umuwi ng Manila. Daan muna kayo ng Kapalonga. Tapos deep inside, sa kanyang puso, sabi daw niya, Lord, command mo kaya ito?
Pero alam niyo po yon, sabi niya, hinayaan niya lang. At noong time na kami po ay nasa Jose Panganiban, sa Camarines Norte, nag-message po yung pastora na pinuntahan na rin namin yung last year. Ang sabi po doon, yung pastora ni Tita Nora, sabi niya doon, Bray, pwede raw ba na mag-share ng word si Pastor Carl bukas? Alam niyo po, grabe. Alam niyo yun, napamadali po kami. Hinabol talaga namin yung last trip ng bus papuntang from Panganiban to Kapalonga. Grabe po yun. Alam niyo po ba, para kami naging si Go Jego Go at Go Dora Go. Ano po, talagang kami po ay standing ovation. Ano po doon sa bus, pero carry lang. Ano, hallelujah, na madali kami. Kasi sabi ko, Lord, deep inside, nung nakapag-usap na kami ni Kuya Brian, nung ko lang na-realize na sabi ko, Kuya Bri, ito na yung confirmation ni Lord. Ano, hindi man niya sinagot yung tanong mo, pero yung pagsabi pa lang nila Tita Nora, pagsabi pa lang nila Pastora na ako yung mag-share ng word ni Lord bukas sa Sunday service nila. Kaya sa confirmation na anak, pumunta ka ng Kapalonga. And alam niyo po, nung nag-preach na po kami pagkatapos ng preaching of the word, nakita ko kung paano tinouch ng Panginoon yung mga tao doon. At doon nakita ko rin kung paano yung topic namin, sabi nun ni Pastora, habang kausap namin ng Pastora Bibian, sabi niya nun, alam mo Pastor, tama ka eh. Tama ka sa sinabi mo kanina. And kailangan talaga namin ng light. Kailangan talaga namin ng liwanag na ito. Imagine that, people of God. Nasabi ko, Lord, hindi ka pa nagkamali sa lahat ng word na ibinigay mo para sa kanila. Lagi yung tama, lagi yung perfect, lagi yung on time. Ano po, ganun din na grabe yung ginawa ng Lord, na yung tipong youths na po ang pumupunta sa amin. Youths na po ang nagsasabi sa amin na, meron po ba tayong gawain bukas? Mini-message po nila si Ninang Dana. Sabi niya, Ate Dana, meron po ba tayong gawain mamaya? Kailan po kayo uuwi? Pwede po ba mag-fellowship pa ulit tayo? Nakita niyo po yung kung paano pong sinagot ng Panginoon yung confirmation na yun sa buhay niya. Nasabi nga ni Kuya Brian nun, grabe pa, hindi ko talaga expected yung lahat ng ginawa ng Panginoon dito sa Kapalonga. Nasabi ko, kami rin, nag-say yes lang kami kay Lord. Nag-say yes lang kami doon sa prophetic word. Pero hindi namin alam kung yung ba ay yes or no. Pero ang ginawa namin is, Lord, ikaw na po yung nagsabi nito. It is a yes for you. At grabe yung ginawa ni Lord. Nakita ko kung paanong tinouch ng Panginoon yung mga tao doon. Nakita ko kung paano nila isinurrender, na even mga pastor, they surrender their lives to the Lord. Mga pastor na sila. Nakita ko kung paano sila umiyak sa Panginoon. Nasabi ko, Lord, grabe. Hindi ko ito deserve. Na isa akong kabataan. Ano? Nasabi nga nung mga pastor na nag-testify, marami pa raw kaming pagdadaanan. Pero nung narinig nila yung testimony na dala-dala namin, parang siguro tinap sila ng Panginoon sa kanilang mga sarili at sinabi ng Panginoon sa kanila na, anak, kulang pa kung ano yung naranasan ninyo sa kanilang mga naranasan. Maaring oo, mas mature na kayo, mas matanda kayo ng edad, mas may ministry kayo compare sa kanila, pero mas grabe. At doon nila nakita kung ano yung faith na dala-dala namin. Maging doon sa mga tao na pinabless ni Lord sa amin along the way. Na may mga pagkakataon na ayaw po nilang tanggapin yung pagpapala or yung blessing na ibinibigay namin. Kasi sabi nila, malayo pa raw yung journey namin, marami pa raw po kaming pupuntahan. Pero sabi ko nga ay, hindi ko kasi inisip yung lahat ng bagay na yun. Hindi ko inisip kung saan kami kukuha ng lahat ng yan. Nagugulat na lang ako na dumarating na lamang sa akin yung lahat ng aming kailangan. Ano po? Hallelujah, Jesus. Naalala ko nung time naalala ko yung time na nandun pa lamang kami sa Sur, na may mga taong pinabless ang Panginoon. Along the way namin from Tabaco City, Pulangi, Tigaon, may mga pinabless ang Panginoon ng mga tao along our journey. Na may mga moments pa nga na sabi ko, Lord, parang kukulangin yata kami Pero ang sabi ng Panginoon, silent lang. Pero inobey ko lang si Lord because I believe that in every word of the Lord, there is a hidden treasure. At alam niyo po, along the way, nagugulat na lang ako na sinusustain kami ni Lord. Sabihin ko, Lord, papunta pa kami ng Panganiban. Kailangan namin ng ganito. Kailangan namin ng ganitong amount.
And look at it, for over 2 weeks, mga kapatid. Ano po, grabe po yung ginawa ni Lord. Doon po ako na-amaze. Ano, may mga moments pa nga po doon na nagtuturo si Prophet Rainier. And then the Lord shows me something doon sa kanyang pagtuturo na may mga bagay na ipinakita sa akin si Lord. At ibinaktra ko lang kung anong ginawa ni Lord. Simula nung nagpunta ako ng Mindoro, nagpunta ng Tabaco, Papalonga, sa Jose Panganiban, papunta doon sa Kapalonga, pabalik ng Manila. Sabi ko, Lord, grabe ka kung paano ka nag-provide. Alam niyo po, kinumpute po namin lahat. Lahat ng mga pledge na aming natanggap para sa mission na yon. Ano po, kaya thank you Lord sa buhay ng mga taong ginamit ng Panginoon. Ano po, kayo po ay naging blessing sa aming lahat. Hallelujah. Doon ko nakita kung paano, sabi ko, Lord, eto, hinumpute ko lahat, simula Mindoro hanggang pagbalik namin ng Maynila. Sabi ko, Lord, we accumulate. Ano, pinakita ko pa nga yung kay Ate Lindsay, sabi ko ng Lord, saan kami kumuha ng 46,000 para sa aming journey na yon. Imagine that. Sabi ko, Lord, wala kaming ganong kalaking pera, wala kaming ganong kalaking ipon para i-sustain. Pero ipinakita sa amin ng Panginoon na everything that you do for me, I will provide. Ano po, sabi ko nga, doon sa Manila, hindi namin gaanong naranasang kumain ng masasarap na ulam. Ano po, pero pagpunta namin sa mission na yan, sabi ko, grabe ang Panginoon. To the point na may mga pagkakataon pa po doon na care of pa kami. Hallelujah, Jesus. Ano, kaya si Nanay Christy at saka si Ate Jay nagtatawanan yan. Nagtatawanan yung dalawa na yan. Sabi, may invitation na naman tayo. Sigurado ako, care of yan. Ano, kaya tatawanan sila noon. Kaya parang naging biroan namin yung, meron tayong panibagong lakad ngayong gabi, care of to. Ano, hallelujah. Kasi, grabe po si Lord. Ano, to the point na, sabi ko nga, Lord, nakakahiya nga kay Lakap Alam mo yun? Kapitan pa mismo. Hallelujah. Sila ka pa mismo yung nagsabi sa amin na, Pastor Carl, ini-invite namin kayo sa June. Ano, kasi doon na daw kami matulog and para daw makapag-share pa kami ng gospel ng Lord. Sabi ko, Lord, grabe naman ito. Ano, pero hindi kasi ako makakapunta ng June kasi meron po kaming pinaglalaanan kasi kailangan pumunta ng Tacloban para sa Zion Youth Convergence. Ano, pero grabe 'yun, sabi ko, Lord, walang hindi ka ginawang maganda sa amin po mga buhay. Nung mission na yon, marami po kami natutunan. Marami po kaming na nakitang fulfillment ng word ni Lord sa aming mga buhay. Ano po? At hindi siya madali. Naranasan po namin upon our journey. Ano, alam niya ng mga naging kasama ko doon sa mission, naranasan po namin tumayo sa bus. Hallelujah, Jesus. Tayo kami sa bus. Nung pauwi kami ng Manila, muntik pa po kaming tumayo simula Kapalonga hanggang Alabang. Ano, pero by God's grace, ano po, patatagan ng pananampalataya. Alam niyo po 'yon na nag-aano na nga si Tita, yung nanay ni Prophet Rainier, sabi nung dalawa sa amin kasi nasa kabila silang upuan. Ano, Pastor? Anong desisyon mo? Bababa na ba tayo dito? Sabi ko, hindi, Tita. Hindi tayo magpapatinag. Kristyano tayo. May uupuan tayo. And praise the Lord. Alam niyo po, binigyan kami ni Lord ng upuan. Yung amin pong inupuan, 15. Yung binigay po sa amin, 51. Di ba binaliktad lang ni Lord? Di ba yung inupuan namin, 15. Ang binigay sa aming upuan, 51. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, pa rin. Ano po? Kasi di kami nawala ng upuan. Binigyan kami ng upuan. At sobrang thankful kami. Pero alam niyo yun, ilang beses kami tinis. Para kaming si Elisha noong mga moment na yun na sabi, Elisha, mamamatay na ang iyong shepherd na si Elijah. Hanggang dito ka na lang. Tatagpuin ko ang Panginoon. Di ba? Pero, nag-stay kami. Alam niyo, hindi ko na nga pinapansin yung yung konduktor. Nakakailang daan na siya. Siguro 4, 5, 6 na daan. Kada barangay na dinadaanan namin. Nakatingin lang ako sa labas. Sabi ko, hindi yan. In the mighty name of Jesus, alam kong may upuan kang inilagay para sa aming Panginoon. May mga kasabay kami na bumaba na. Pero kami, hindi kami bumaba. Pero binigyan kami ni Lord ng upuan.
At doon ko nakita na sabi ko, Lord, by faith, everything is possible for those who believe. And we believe na meron kaming uupuan at hindi kami tatayo. Pero alam nyo, marami pong nakatayo. Yung time na yun. 6 ata yung nakatayo sa gitna or 7. Pero kami, binigyan kami ng magandang spot, magandang upuan ng Panginoon. Na-relax kami, na nakabalik, papuntang Manila. May mga isang moment pa po kami na galing po kami ng Kapalong Gabayan, pabalik kami ng Barangay Pinaglapaan. Nawala ng gasolina yung motor na isa na sinasakyan nila Ninang Dana. Tapos yung time na bumili ng gasolina yung motor, umulan pa. At alam nyo, ang pinakagrabe, sa spot lang namin umulan. At doon namin nakita na sabi ko nga no, Lord, yung declaration, alam nyo, talagang in-speak out namin aloud. Kasi wala kaming bahay na mapuntahan. Yung bahay doon, mukhang tulugan na, may aso pa daw, sabi ni Kuya Brian. Alam nyo lang ang sinabi namin, Father, in the mighty name of Jesus, inuutusan namin ang ulan na ito na tumigil ngayon din sa pangalan ni Jesus. And instantly, yung ulan na yun ay pinatigil ng Panginoon. Challenge lang pala. Natatawa pa nga ako kay Prophet Rainier, kay Kuya Brian at kay Ninang Dana. Nagmamadali silang bumalik. Sabi ni Kuya Brian, wala nang ulan. Balik na tayo. Tapos nagtatawanan kami, pupunta kami doon sa bahay, pero yung motor maiiwan. Mo problema yung nanay ni Prophet, sabi niya, paano tong motor na to? Baka mamaya may bumangga dito, walang ilaw. Sabi ko, tita, dito lang tayong dalawa. Kasi kami yung magkasukob sa payong na dala-dala namin. At natawa ako, nung nag-declare din siya, sabi niya, Lord, parang awa mo na. Tigilin mo muna po yung ulan. Alam niyo yun? Hindi ko siya nakitang ganong kabold manalangin, pero nakapanalangin po siya ng hindi oras, ng mga oras na yun. Sabi niya noon, Lord, baka naman pwedeng mamaya na lang yung ulan. At along the way, tumigil po yung ulan na yun hanggang sa nakauwi kami by God's grace. Talagang nandoon yung challenge pagdating sa mission. Grabe. May mga moments pa na hirap sila. Hirap na hirap kami. 2 motor lang yung gamit. Tapos, ilan po kami? Kami palang 4 na, yung 2 driver pa. So, 6 kami. Talagang pinagkasya-kasya dun sa motor na gamit po nila. And napaka-amazing po ng lahat ng ginawa ng Panginoon. May mga unexpected na mga moments na ginawa si Lord kung paano kami tinanggap ng mga churches. Na napuntahan namin na unexpected. Kung paano kami tinanggap ng mga taong nandoon. May mga pastor kaming pinuntahan na before ay hindi ganun ang pakikitungo nila sa amin. Pero nung time na pumunta kami doon, napaka-warm ng kanilang pakikitungo. Pinag-prepare pa nila kami ng pagkain. And sabi ko, Lord, grabe ka. It is all the answer of every prayers. Kaya salamat din po sa inyo na kasama naming nanalangin para po doon sa journey na yun. At nakaka-amaze. Kaya pala napakasarap po maglingkod kay Lord dahil doon mo makikita, doon ma-stretch yung pananampalatayang meron ka. To the point na kailangan mo manindigan na may uupuan ka. Kahit na at the back of your mind may nagsasabing, tatayo ka hanggang alabang. Pero sabi ko, hindi. Manahimik ka. Makakaupo kami. Manahimik ka, makakaupo kami. Hallelujah, Jesus. At napaka-amazing ng Panginoon. To the point na yung aming mga pinuntahan, mga naka-aircon pa yung mga kwarto. Sabi ko nga, Lord, parang hindi naman na namin deserve ito. Sabi ko nga, dito nga sa Maynila, wala kaming aircon. Pero nung pumunta kami doon sa mission, nandun pa kami sa kabundukan. Sabi ko, Lord, mga naka-aircon pa, yung lamig-lamig na ng panahon. Hallelujah, Jesus. And that is how the Lord answered every prayer. At doon ko nakita yung mga hidden na mga bagay. Kaya in-emphasize dyan yung salitang hidden. Nakita ko kung paano naging great ang Panginoon upon this mission. At nakita ko rin kung ano yung na-hidden ng Panginoon sa bawat mission na yun. Na magugulat na lang ako. Pagkatapos namin ng mission namin sa Tabaco, sa Pulanggi, sabi ko, Lord, kulang na yung budget namin. Dadaan pa kami ng Tigaon. Pero by God's grace, dinaan kami doon ng Lord, napuntahan namin yung church nila, Pastor. Nakapag-fellowship kami doon, na ipag-pray din nila Prophet Rainier ang aking mga lola at ang aking mga kapamilya doon. Nakapag-bless pa kami ng mga bata. Sabi ko, Lord, saan kami kumuha ng lahat ng ito? Paalis na naman kami. Sabi ko, Lord, kailangan na naman namin. Pupunta naman kami ng Panganiban. So, hindi po basta yung sakayan kasi from simula doon sa Tigaon, sasakay ka to Naga to Daet to Panganiban.
Ano po, from Panganiban to Talubatib, from Talubatib, papuntang Kapalonga, grabe po yung aming journey. Talaga pong, doon mo talaga makikita kung paano pong ang Panginoon ay kumilos sa journey po na yun. Ano po, sabi ko nga ay, hindi ito journey ng isang tao, hindi ito journey ng isang grupo lang. Ito ay journey na pinatunayan sa amin ng Panginoon na walang imposible sa taong may pananampalataya at sa naniniwala sa Kanya. Ano po, kaya bilang mga prophetic people, lawakan po natin yung ating pong understanding ano po, para makita po ninyo kung ano po yung great, kung ano po yung hidden thing na inilagay ni Lord sa bawat salita niya sa ating pong mga buhay. Sabi po dito, prophecy has no use. Ano po, without knowing. Hallelujah. That there is counsel greater than you. Ang prophecy, wala po yung use. Hallelujah. Wala po yung use without knowing. Ano po, na meron tayong kailangan natin ng counsel na greater than us. Ano po, kasi si Elijah si Elisha hindi naman siya naging double portion without knowing his counsel, Elijah. The apostle, they never be extraordinary and supernatural without knowing that they need the counsel of Jesus. And Joshua will never be Joshua without the counsel of Moses. Hallelujah, Jesus. Solomon will never be a great king without the counsel of all the kings of Israel at yung kanilang mga naisulat na mga talambuhay. Hallelujah, Jesus. That the Lord reveals hidden to those who have the right prayer life, not prayer points. Ano po? Hindi po, ang Panginoon ay hindi po nagre-reveal ng mga bagay dahil lang po may prayer points ka. Nagre-reveal siya kasi meron kang tamang prayer life. And sabi dito, and prophecy confirms the word of God, not the word support your prophecy. Lagi niyo po itong tatandaan. Ang prophecy, nagko-confirms po yan ng word ni Lord. Hindi po yung word ni Lord ang susuporta dun sa prophetic mo. Nawa po ay naintindihan po ninyo. Many people, kapag may pinakita sila, alam mo, ito yung sinabi ng Bible. Mali. Dapat, when God shows you prophecy, it confirms the word of the Lord. Kasi alam niyo po, along the journey, nakita ko po doon sa journey namin, yung vision na ito, yung Bicol mission namin na ito, from sur to norte. Dito ko nakita na every word of God, it shows every prophetic word na ibinibigay niya sa buhay ko, or every prophetic word na nirelease niya sa akin, sa iba't ibang mga tao, hindi lang 10, hindi lang 15 na mga tao yon na binigyan ng Lord ng word of direction, word of prophecy, na nag-confirm ng word ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ano po? Hallelujah, Jesus. Number 1, na nais ko po ma-share sa inyo, knowing where you are subjected to be nurtured. Ang isang prophetic people, kailangan po ng counsel. Kung wala ka pong counsel, or kung wala ka pong spiritual father or spiritual mother, eh kailangan nyo po na mag-under. Kailangan nyo po na mag-plan sa isang counsel. Because why? Because the anointing you honor is the anointing you will become. Kaya nga may mga moments na may nagtatanong sa akin, Pastor Carl, nakikinig ka po kay Stephen Prado? Kay Pastor Stephen Prado? Ang magiging sagot ko po sa inyo, before nakikinig po ako, but now hindi. Not because hindi siya sa Panginoon, not because ayoko sa kanya, but because I want to honor the anointing that I want. Sabi ko, Lord, gusto ko kasi yung anointing na katulad nila Benny Hinn, yung anointing na katulad nila Lobby Elias, yung anointing na katulad nila David Sanggalang, nila Prophet Ron Jan Pion. I want that anointing. That's why yun yung ino-honor kong anointing. I listen to them because I wanna receive from them. Kasi kapatid, parang ganito lang yan. Kung ang pinakikinggan mo ay nagmumura, yun din yung marireceive mo. Darating ang panahon na nagmumura ka na rin. Kung ang pinapakinggan mo ay mapanalangin, darating yung panahon na yung anointing na ino-honor mo, yun din yung magiging ikaw. Nagigas po ba natin? Hallelujah. Natuto po kayo? Praise the Lord. May kausap po ba ako ngayon?
Hallelujah, Jesus. Ano po, kaya kapatid, ito po ang masasabi ko sa inyo. Ano po, pray for the Lord na i-reveal sa inyo saan po ba ako dapat or anong anointing ba yung inaay ko. Kasi whatever you honor, kung ang ino-honor nyo ay katulad ng anointing ni Moises, you will become Joshua. If you honor the anointing of Elijah, then you will become Elisha. If you honor wise men, then you will become wise. If you honor foolish, and then you will become foolish as well. So whatever anointing you honor, it is you will become. Elisha will never be him without his great counsel. King Solomon will never be him without great fathers. Lot will never receive grace without Abraham. Timothy will never be great without Paul. And Pastor Carl will never be who he is today without Pastor JR. And you will never be great without somebody that is greater than you. Kung ang inyo pong thoughts, kayo na po yung mas magaling at kayo na po yung pinakamagaling, eh wala na po tayong magagawa dyan. If you honor yourself, then ganyan ka na lang. Hanggang dyan ka lang. But if you honor, kaya nga sabi ng Panginoon na ariin mo na mas magaling ang iba kaysa sa iyo. Because if you have this kind of mind na i-honor ko sila because they are greater than me, what is great unto them will become gratefulness unto you, will become a grace to you, will become a knowledge to you, will become a nurtured to you. Kaya nga sabi ko sa inyo, if there is 5 people speaking in this GMIT, I wanna honor them all so that mas magaling na ako sa kanila. Bakit? 5 isip yung in-honor ko. 5 anointing na iba't iba ang in-honor ko sa kanilang mga buhay. So, who am I? If I honor Pastor Hiram Pangilinan through the anointing of healing, then I can also have this healing. If I honor Lobby Elias, then I can have this prophetic anointing. If I honor Apostle Catherine Craig, then I have this kind of authority. I honor Pastor JR, then I have this kind of leadership that I have today. Hindi ko po yan nakuha sa isang tao lang. I honor every mentors and every counsel that the Lord has given to me. The Bible says, no counsel makes you false, but a lot of counsel, siya po yung magbibigay sa iyo ng victory. Kasi bakit? Marami ka natutunan eh. Along this journey. Dati, pinapakinggan nyo lang si Sis Bev. Ngayon, nadagdag na kami. Diba? Dati yung anointing na ino-honor nyo, yun lang yung nare-receive ninyo. Ngayon, nadagdag na kami. If you also honor this anointing that we have, then kung ano ang meron kami, ay pwedeng maging ikaw. If you honor the prophetic that I have, then it will be yours as well. Because it is what the Lord says. The anointing you honor is the anointing you will become. Kung ino-honor nyo tong anointing na ito ng prophetic, then soon in time, what I can do, you can do. No? Maraming sa GMIT na ito, marami na sa inyo ang makakapagpatunay kung paano nag-work yung anointing ng prophetic sa buhay ko. Nakita na yan, na-witness yan ni Ate Jane, na-witness yan ni Nanay Christy, na-witness yan ng buong team ng WTJR. They know how the prophetic anointing moved in my life. That when God speaks to me and I speak unto them, they will be touched. Nakita nila na yung mga bata kung paanong itinatch ng Panginoon. Nakakala mo hindi sila nakikinig. But it is different. When God hit them, kahit ayaw pa nila, they will be hit. Sabi ng Proverbs 19:20, listen to advice and accept it discipline. And in the end, you will be counted among the wise. Alam niyo po, kailangan po nating matutunan na makinig sa mga advice na ibinibigay sa atin ng mga counsel. Kung ako po ay ino-honor ninyo as a counsel in prophetic,
whatever advice that I can give you, tanggapin niyo po yun. Kasi yan yung isang bagay na natutunan ko sa spiritual father ko. Ano man daw po yung whatever, sabi niya doon sa akin, tanggapin mo ang karunungan, pahalagahan mo ito, at iingatan ka nito. At ganun nga ang ginawa ko. Lahat ng mga tinuro niya sa akin, pinahalagahan ko about leadership. And natutunan ko kung paano ako mag-lead. Bata, matanda, may ngipin, wala. Natutunan ko kung paano mag-lead. Sabi niya, listen to advice. Ano po? Hallelujah, Jesus. Saka na po tayo makinig ng ibang mga advices. Lalo na po, hindi pa naman natin subok ang mga advices na ibinibigay nila prophetically. Di ba? Maari po na nagpipreach po ako sa inyo about prophetic, pero magugulat na lang tayo soon in time or mamaya after a days, may mga tao magsasabi sa inyo na, ang prophetic naman na hindi totoo. So malilito ka na, magkakaroon ka na ng confusion. Ano po? But listen to the advice and accept instruction. And you will see. You will be counted among the wise. Yung mga tao kasi na sinasabi nila na prophetic ends, prophetic is not true. Ano po? Nag-end na rin po ang Panginoon sa buhay nila. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa naman nagaganap yung Book of Revelation. That is a prophetic word. Naniniwala nga sila sa Bible, it is a prophetic word. Ano po? Naniniwala nga sila how the word or how the world created. It is created through prophecy. Amen. Hallelujah. Di ba po, even our destiny. Wala naman po nakakaalam ng destiny ni Dana. Wala nakakaalam ng destiny ni Beverly. Wala nakakaalam ng destiny ni Carl, ni Milty, ni Ate Robilyn, Sis Mens, at Nanay Selena. Wala nakakaalam ng destiny natin. That's why we need prophetic. Because prophetic reveals to us the destiny. Alam niyo po, in my times today, masasabi ko po sa inyo at the age of 29, bata pa po ako. Pero may mga tao na po na nag-thank you sa buhay ko dahil lahat ng prophetic word na sinabi ko sa kanila because they listen to my advice and accept the discipline that I have given to them. Ngayon, pastora na siya. Pastora na siya. Dala niya na rin yung kanyang asawa at mga anak. Binagkalooban sila ng 2 branch ng church para bantayan nila. Pinagkalooban din sila ni Lord ng business para makapag full-time sila mag-asawa sa paglilingkod kay Lord. Ngayon, may mga pagkakataon na naririnig ko nga yung mga kaibigan ko na nakakasama nila o nakakasalamuha nila, ang sabi nila, minsan nga kapag nakita ninyo si Pastor Carl, sabihin mo na nagpapasalamat ako sa buhay niya. Kasi lahat ng prophetic word na sinabi niya sa akin, naganap na. Sinunod ko lang lahat ng iyon. At ngayon, nagaganap na. Ano po, pinagkatiwalaan na rin po sila ng more than 100 souls sa 2 branch nila. Can you imagine that, people of God? Thank you, Jesus. Diba? May mga binigyan na rin po ako ng advice na ngayon po ay nakita nila kung sino yung kanila, kung para saan po sila. May isa po ako dating ginaguide. Hallelujah, taga-ibang church po yun, ginaguide ko lang siya. Hallelujah, Jesus. Na-chismis pa nga po ako na inaagaw ko daw yung member na yun sa ibang church. Pero wala ho akong pakialam doon. Ang mahalaga ay ginagawa ko kung anong sinabi ng Lord. At kung ano po yung, nandyan yung tao makikinig siya ng advice. Ako pa naman, kapag ang isang tao nakikinig sa akin, ituturo ko ang lahat ng kaya kong ituro sa kanya. Kaya nung yung tao na yun, ay lumapit sa akin, ay shinare ko kung anong advice na maibibigay ko sa kanya. Alam niyo po, ngayon, siya po ay full-time na minister ng Panginoon. Siya po ay worshiper, siya po ay busker, siya po ay youth pastor na rin, at siya po ay nagle-lead ng youths sa kanilang church. At isa po yun, sa mga nais ko pong ipatotoo sa inyo, kung gaano po kahalaga na meron kang counsel. At alam niyo po, pag bumabalik sila ngayon sa akin, sabi nila, Pastor Carl, alam mo, maraming salamat sa buhay mo. Kasi kung hindi siguro kami nilad ng Panginoon na lumapit sa iyo, sana kaya kami ngayon pupulutin. Ano po? O ngayon po, darating na May 17, may invitation po kami. Yun po ay mga youth revivalists na tinutulungan din po namin dati. Sabi nga ng aking kaibigan na pastora na ngayon at ang kanyang jowa ay head pastor na at the age of, alam niyo kung ilang taon? 18 years old.
At the age of 18 years old, head pastor na rin po siya ng isang church na hindi lamang po basta ang kanyang nililid. Sabi pa nga sa akin ng aking kaibigan, alam mo, Pastor Carl, natatawa talaga ako kay Lord. Kasi alam mo, lagi na lang ikaw ang ginagamit ng Lord. Nung nag-prophesy ka sa akin na magkakaroon kami ng mga gantong church, ikaw rin yon. Ngayon, ikaw na naman ang nandito. Tapos ngayon, na-share mo rin kami nung kami ay nagsisimula pa lamang mag-ministry. And grabe ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At grabe na rin ang ginagawa ni Lord sa buhay nila ngayon. At napakasisipag po ng mga yon pagdating po sa evangelism. Ano po? Kaya kahit na po paganikan nito po ako, kahit na nakikita niyong bata-bata lang ako, ano po masasabi ko po na kahit papaano po ay may masasabi po ako na meron na po ako nagawa para sa kingdom ni Lord. Kaya, may bitaw. Di ba may bitaw na raw, sabi ni Kuya Yo. Ano po, masasabi kong may mga nagawa ako na hindi nagawa ng ibang mga pastor. At meron akong masasabi na ito yung ginawa ni Lord sa buhay ko. Because I was once listened to advice. Now I can give my advice to other people. And when they accept this discipline na ibinibigay ko sa kanila, ano po, marami na rin po ako nasupla ng mga pastor at mga young ministers ng Panginoon. Diba? Straightforward. Wag bibi. Straightforward, direct to the point. Minsan sabi nila masakit magsalita, pero yung spiritual father ko nga mas masakit pa Di ba? Spiritual father ko nga mas masakit pa magsalita Di ba? Kung nasasaktan ka sa pagsasalita ni Sis Bev, nako sabi ko sa iyo 3 times. Kung paano siya magsalita sa amin dati. Di ba? Kaya nga ang lagi niyang sinasabi sa amin, alam niyo po kung anong lagi niyang sinasabi sa amin? Mamaya mag-uusap tayo magbakod ka na. Sabi ko, bakit po magbabakod? Sabi niya, bakit po magbabakod? Basta, mamaya mo malalaman. Totoo yun, magbakod ka na ng panalangin, magbaon ka na ng maraming pasensya, magbaon ka na ng maraming lakas ng loob, kasi durog ka. Pag yun ay nagsalita na, 3 hours na sermon. Hallelujah, Jesus. Grabe po. Pero tingnan nyo naman, lahat po ng training niya po ako. Pero tingnan nyo na po, at the age of 29, I am founder and a head pastor ng isang ministry ng Panginoon. Di ba? Kung hindi po ako nakinig dati, hindi ko po may a-apply ito. Kaya nga po kapag may mga taong namamaliit sa akin, na lagi ko lang po sinasabi, ano muna yung bitaw mo? Di ba? Ano muna ang bitaw mo? Kung ikinokorek mo ako bilang pastor, tapos hindi ka naman pastor, shut up. Diba? Patunayan mo muna sa akin na malaki yung grupo mo bago mo i-correct yung grupo ko. Kasi hindi ako nakikialam ng grupo ng may grupo. Hindi ako nagko-correct ng grupo ng may grupo. Bahala kayo. May mga pastor yan, may mga plaques yan. Diba? Because that is what I honor. Because that is what I know. The anointing that I honor. Kasi yung spiritual father ko dati, wala siyang pakialam sa iba. Bahala sila. Yung church nila, bahala yan. Church nila yan Hindi ko naman church yan. Hindi naman ako shepherd dyan. Yun lang yung sasabihin niya. Hindi naman ako shepherd dyan. Bakit? Papakailman ko yan. Ang papakailman niya daw muna ay yung mga sinashepherd niya. Kaya grabe po yun sa amin dati. To the point na, alam mo yun, mapapaibig ka pa lamang sa isang babae, alam niya na. Inaaway ka na. Diba? Yan, sige, madidilayla ka. Diba? Oo, ngayon, Samson ka. Pero tingnan natin, pag bumagsak ka, huwag kang babalik-balik sa akin. Masasampal kita. Yan, ganyan yung maririnig ko sa spiritual father ko. Di ba? Hallelujah, Jesus. But God is good. That counsel teach us how to be who we are today. Di ba? Pansinin niyo po. Thank you, Lord. Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Imagine niyo po ito kung ikaw ay willing sa lahat ng pinapagawa ni Lord. Kung ikaw po ay masunurin sa lahat ng kanyang ipag-uutos, ito man ay written word or ito man ay spoken word, ikaw ay kakain ng mga mabubuting bagay na ito na inilagay niya.
Meaning to say mga kapatid, mararanasan nyo rin po yung promised land na ibinigay po ni Lord. Ano po, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, paano po na naranasan namin itong mga bagay na ito. Ano po, hallelujah Jesus. Diba? Naalala ko ng mga moment na nakaharap namin sila Ate Jay, sila Nanay Christy, may mga moments na mga gusumot na ho yung mga mukha nila. Sabi nila, Pastor Carl, paano namin ito pagkakasyahin? Paano namin pagkakasyahin ang budget and so on and so forth. Sabi ko sa kanila, huwag niyong alalahanin kung ano ang para bukas. Ayan nyo na si Lord. Para dyan. Diba? Pastor Carl, paano kaya yung church namin? Galit sa amin. Dumating yung moments, nagka-fake kami, napagkasundoan nila, pupunta tayo sa church nila, ayaw nga sa atin. May kasama naman tayong pastor, mag-Sunday service tayo. Imagine nyo po yung wala sa plano yun. Hindi po yun kasali sa aming itinerary, yung Sunday service na naganap sa Palanggi. Ano po, pero ginanap ng Panginoon. Nagulat na lang din po ako na lahat ng mga kapatid doon, lahat ng mga taong nandoon, wala po silang ibang sinabi sa amin. Kada makikita nila kami, Pastor, salamat po. Salamat po. Sabi ko, Lord, grabe ka kung paano ka gumalaw. Ngayon sabi ko, TJ, nakita mo ba ito? Nakita mo ba yung kung paano nagpasalamat ng mga taong nandiyan? Kung paano nila inonor ang salita ng Panginoon na dala-dala natin. Alam niyo po yun, hindi ko po nakita na minaliit nila ako doon bilang bata. They are very willing. Yung tipong, alam mo yun, doble, triple yung edad nila kaysa sa akin, pero they are willingly accept me. Ano po, pag may sinabi kami, okay, magsitayo po ang lahat, sunod lang sila. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang patumpik-tumpik. Pag sinabi mong pumikit-pikit lahat. Pag sinabing tumayo, tayo lahat. Pag sinabi mong sumabay sa panalangin, sabay sila lahat. And you see, kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. They experience the good things that the Lord has given. Some experience healing, some experience deliverance, some experience enlightenment, some experience the good news of the gospel. Hallelujah. Kaya kapatid, if you want to be good in prophecy, you need somebody that is equipped in prophecy. Hindi pwede na nagpapa-equip ka sa hindi naman equip ng prophetic. Diba? Ang mangyayari sa inyo, pathetic. Diba? Kasi para kayong bulag sa bulag, tapos pareho kayo nagtanungan, ano kayang ibig sabihin nito? Ayun, pareho kayo naligaw. Nga po? Kaya if you want to be deeper in prophetic, then let you have counsel to share to you the good news. No. Hallelujah, Jesus. Nawa po ay natuto po kayo. Ano po, kung gusto mo na may mas grabe pang gawin ng Panginoon sa buhay mo, be willing and be obedient, people of God. And God will show you how to eat good things of the land. Doon na lang kayo magugulat kung paano pong ang Panginoon ay mag-provide, kung paano pong ang Panginoon ay mag-sustain ng lahat ng pangangailangan mo. Na ganun pala kagrabe ang Lord. Gawin mo lang pala yung para sa Kanya at siya naman yung gagawa ng para sa iyo. Yun lang naman yun eh. Yun lang naman ang nais ni Lord eh. Gawin mo yung para sa Kanya nang wala kang reklamo, wala kang kahit anong, wala kang ng pag-iisipan pa. Basta pag sinabi ni Lord, go lang. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. And number 2, prayer. Alam niyo po, kahit na po marami kayong mga vision na nakikita, kung walang prayer life, delikado yan. A vision without prayer life is delusion. Kaya kapatid, if you are desiring prophecy, if you are desiring to be prophetic, then start in prayer. Start in your prayer life. Not in prayer points. Ang nais ni Lord, maging prayerful ka. At sabi pa dito, by asking His will.
Ano po ba yung nais mo, Panginoon? Ano ba yung gagawin ko para bukas? Spend time in prayer. Palagi tayo manalangin. Mag-spend tayo ng maraming oras na tayo po ay nananalangin. Pero wag naman po yung ang dami mong ang oras na ini-spend para kay Lord, pero paulit-ulit naman yung panalangin mo. You know? Sabi ng Panginoon, continue steadfastly in prayer. Okay? Tuloy-tuloy natin. Maging matyaga kayong manalangin. Ang sabi doon, being watchful in it. Kailangan po ay watchful ka. Hindi po yung kung anong pinanalangin mo, kinalimutan mo na. Ano po, ay paano mo malalaman na tinupad na siya ng Panginoon kung kinalimutan mo na? Di ba? Kaya nga minsan nagtataka sila eh. Sabi ko, oh, di ba prayer points mo lang yan? Naalala ko yung isang kaibigan ko na pastor na ngayon, sabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo be, dati hinihingi mo lang ng prayer yan. Sabi mo sa akin ng pastor Carl, pag-pray mo ako, tumatanda na ako. Eh, sana naman ibigyan ako ni Lord ng makakatuwang ko sa buhay or helper ko sa paglilingkod. Ngayon po, binigyan siya ng head pastor na maglilingkod kay Lord, mas bata sa kanya. Ano po? Pero mas may authority kaysa sa kanya. Diba? Sabi ko sa kanya, pinaalala ko sa kanya, o diba, sinagot na ng Panginoon yung matagal mong prayer. Sagot niya sa akin, pinag-pray ko pala yun, pastor. Grabe, no, natatandaan mo pa yun for a long years? Sabi ko, syempre. Because the Bible says in Colossians 4:2, maging matatag tayo sa pananalangin, pero maging watchful tayo kung ano yung nasagot na ng Panginoon sa ating mga ipinanalangin. Baka kasi pray ka ng pray, tapos hindi na alam ni Lord kung anong ipag-pray mo. Ano ngayon, ang prayer mo, Lord, bigyan mo po ako ng magandang trabaho. Kinabukasan, Lord, ayoko na po pala magtrabaho. The next day, pag-pray mo na naman, Lord, bigyan mo po ako ng business. Ngayon, binigyan ka ng Panginoon ng blessing. Ang ginawa mo, pinang-Shopee mo, pinang-Starbucks, pinang-Coffee Project, pinambili mo ng siomai, siopaw. Eh, yun na pala yung binigay sa'yo ng Panginoon para doon sa business na pinagpe-pray mo. Pero ang ginawa mo, pinang-Shopee at Lazada mo. Aray ko. You are not watchful. Kaya maging watchful tayo. Kapag may pinag-pray ka sa Panginoon, pinag-pray mo na, Lord, i-increase mo po ang aking business. Kinabukasan, may pagpapalat tumating sa buhay ninyo. It is the answer of the Lord in your life. Be watchful. Na po, marami pong prayer ng pray. Parang naalala ko po dati. Sabi ko noon, araw-araw po ako nananalangin, Lord, pagpalain niyo po ako, pagpalain niyo po ako. Eh, marami akong utang dati. Sa dami ng utang ko, hindi ko na po nakikita yung pagpapala ni Lord. Ang nakikita ko po, laging kulang. Kaya araw-araw, lagi kong hinihingi, Lord, pagpalain mo ako. Ni hindi ako nakapagbigay ng ano. Sabi dyan, be watchful in it with thanksgiving. Maging mapagpasalamat. So yun po ang nakalimutan ko na rin magpasalamat. Alam niyo, one time, nirebuke ako ng Lord. Sabi niya po sa akin noon, anak, araw-araw naman kitang pinagpapala, pero every time kasi na pinagpapala kita, may mga tao kong dinadala sa'yo para i-bless ka, kaso pinambabayad mo lang ng utang. So paano mo makikita pinagpala kita? Eh, yung pagpapala ko sa'yo, pinambayad mo lang. Hindi ka pa nga nagpapasalamat, may request ka na naman. Sabi, alam niyo po, in my prayer room, in the secret place that I have, I was crying. Sabi ko, Lord, sorry. I'm not sensitive. I'm not watchful. Tunay ngang pinagpala mo pala ako ng mga taon na yun. Naakala ko hindi ako pinagpapala. May mga moments pa nga po na ang sabi ko sa Lord, Lord, parang ako na yata ang pinakamahirap na pastor sa buong mundo. Sa lahat ng na-experience ko. Na maaaring ang iba sa inyo, naging ganyan din po kayo kay Lord. Maaaring nasabi mo, Lord, ako na yata ang pinakamahirap na Kristiyano sa buong mundo. Hallelujah. Ano po? Parang Lord, ako na yata ang pinakamahirap na Kristiyano sa buong mundo, parang hindi ako napapagpala. Lord, ang tagal-tagal ko ng OFW, yung bahay namin, pinto pa rin. Lord, ang tagal-tagal ko nang nasa negosyo, hindi pa man lang ako nagba-branch out. Yung branch ko na out pa. Diba? Pero tingnan nyo po, baka sometimes hindi ka na nagiging watchful. Baka hindi ka na rin nagiging thankful. Baka ask ka lang ng ask, pero hindi ka naman nakakapagpasalamat kay Lord.
Kailangan din po na makita natin yun. Hindi lang dahil may spiritual vision ka na nakita. Dapat po kahit sa mga mata mo, ang lahat ng bagay ay prophecy. Ang lahat ng bagay ay prophetic. Na kapag nakita mo yung sitwasyon na ibinigay sa iyo ni Lord ngayon, makikita mo na, ito pala yung kailangan ko. Diba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, kahit na po kayo ay nakakapagbigay ng vision, kung ang mismong sarili mo hindi mo kayang i-guide, walang kwenta yun. Walang kwenta ang prophetic vision kung hindi mo ito nagagamit sa sarili mo. Kasi ang vision ay unang ginagamit sa sarili mo. When God given you sight, ikaw ang unang magbe-benefit. Nung binigyan ako ng Lord ng mga mata, ako ang unang nag-benefit. Nakikita ko yung dinadaanan ko. Pero kung ikaw, binigyan ka ng Panginoon ng sight, pero hindi mo nakikita yung dinadaanan mo, anong sense? Or anong purpose ng prophetic na meron ka? Kung hindi mo naman nakikita yung dinadaanan mo ngayon. Kaya nga minsan magugulat tayo, paano kaya nila Pastor Carl nalalaman yung journey nila? Paano kaya nila nalalaman na sila ay liko na? Paano kaya nila nalalaman na sila ay palayo na? Paano kaya nila nalalaman na ito sinabi ni Lord at hindi sinabi ni Lord? Paano kaya nila nalaman na ito yung desire at ito yung hindi desire? Hallelujah, Jesus. And that is the purpose of prophecy, people of God. For you to see what is needed to be thankful of. Ang purpose ng prophecy ay para makita nyo kung ano yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Alam nyo po, in my times ngayon, sabi ko nga, Lord, may mga pagkakataon ko, nakasakay ako sa bus, sabi ko, Lord, dati, pinoproblema ko pa yung pamasahe. Ngayon, 4 na kami nagmimisyon. Dati, Lord, mag-isa lamang ako, wala akong kausap pag nagmimisyon. Ngayon, 4 na kami. Sabi ko, Lord, grabe ka. Dati ang prayer ko lang, Lord, magkaroon man lang ako ng kasama kahit isa. Para naman, Panginoon, may kahalili ako if ever na magkaroon man ako ng problem, katulad one time na na-acid ako ng sobrang sakit ng ulo ko. Nandun si Prophet Rainier, sabi ko, Kuya Yo, ikaw muna ang magturo sa kanila. Kaya naging salit-salitan kami ni Kuya Yo. Pagkaya ko, ako. Kaya sabi ko doon, grabe ka, Panginoon. Talagang ikaw ay tunay. Nasabi doon, call to me and I will answer you. Po? Dati prayer ko lang na Lord, kahit isa man lang, may kasama ako. Binigyan ako ni Lord 4, pabuntang Bicol. Diba, akala ko ang mission lang namin noon, Pulanggi lamang at saka Tabaco City. Pero imagine nyo, along the way, nagugulat na lang ako na may mga invitation na unexpected. Pastor, okay lang po ba dumaan ka dito sa ganito? Pastor, okay lang ba pumunta kami dyan? Sabi nga ni Ate Lindsay, meron pang nag-message sa kanya na kakilala niya na ngayon ay nasa Tabaco City na. Sabi daw noon, sabi daw sa kanya, classmate, hindi ko agad nakita yung post ni Pastor Carl. Nagpunta pala sila ng Tabaco City. Kung alam ko lang sana in advance na pupunta sila dito, baka ako pa ang sumundo sa bus station. Sabi ko, grabe ka, Lord. Talaga hindi mo kami papabayaan ng mga oras na yun. Po, imagine that. Hindi pa namin yung napuntahan. Kaya kapatid, if you are always praying unto the Lord, alam nyo, meron po akong ganitong thoughts. Hanggat hindi nagaganap yung nais ko, hindi ko yan tinatanggal sa prayer list ko. Hanggat hindi nagaganap, nandun pa rin yan. Naalala ko po before, yung tablet na to, prayer ko lamang ito. Nung naganap na, binura ko na. Pinaltan ko naman ng panibagong prayer point. Ganun po. Kaya sabi dyan, continue to be steadfast. Magiging steadfast. Hindi yung ang dami mo ng prayer, pero hindi mo naman alam kung ano po yung naganap at hindi pa nagaganap doon. Kaya kahit na yung prayer na dapat ay naipagpasalamat mo, nirequest mo pa din. Tapos yung dapat ay i-request, pinagpasalamat mo na. Kasi hindi mo natitrace. Hallelujah. And sabi po ng Mateo 6:7, and when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. At lagi nyo pong tandaan, ang ino-honor ng Panginoon na hindi yung haba ng pananalangin or dami ng mga sasabihin mo. Kaya alam nyo, isa sa mga bagay na natutunan ko along my journey, general po ako manalangin. Kung ang panalangin ko ay para sa church, generally, Lord,
tinataas ko po sa inyo ang lahat ng miyembro at lahat ng nasasakupan ng WTJR. Maging nasasakupan man, Panginoon, ng aming covering, nasasakupan ng aming anointing, nasasakupan ng church namin, Panginoon. Lord, I speak na pagpalain niyo po sila, pagalingin niyo po sila. I declare na patuloy mong gawing abundant ang kanilang mga buhay. Kung anong ginawa mo sa amin ay gawin mo sa kanila. General, hindi na iisa-isahin ko pa kayo. Paano kung 100 kayo? O di 7 oras na ako nananalangin para sa inyong lahat. Di ba? Hindi pa kasama ang pamilya ko doon. Di ba? Pamilya ko pa lang, ang dami-dami namin. Di ba? O, kami pa lamang, si mama, si papa, mga kapatid ko, 7 na kami. O, pag lahat po yun isa-isahin ko sa panalangin, napakatagal. Baka mainip na sa akin yung tagasulat ng Panginoon doon. Di ba? Baka sabihin sa akin ng anghel, Pastor Carl, baka pwedeng i-generalize mo na lang yan. Kasi paulit-ulit lang naman yung sinabi mo. Lord, tinataas ko po yung mama ko. Lord, I declare kagalingan. I declare, Panginoon, yung guidance sa kanya, Panginoon. Lord, tinataas ko po yung tatay ko. I declare guidance. I declare this. Paulit-ulit ka. I-generalize mo na lang. Kung isa lang naman din ang sasabihin mo at paulit-ulit ka lang. Tapos, alam nyo, may mga moments na natulog sa bahay namin si Kuya Yo. Sabay kami nanalangin. After 30 minutes, tapos na ako mag-pray. Sabi niya sa akin, grabe, natapos ako manalangin, humihilik na si Pastor. Tapos na siya mag-pray. Sabi ko kasi, Kuya Yo, isa sa mga bagay na natutunan ko, simplicity of prayer, not longevity of prayer. Kung napakahaba ng panalangin ko, hindi naman sinasagot ni Lord, doon na lang ako sa small but fruitful. Ano po? Kaya kapatid, nawa po ay matutunan nyo rin po yun. Ano po, kaysa po ang dami natin sinasabi sa pananalangin. Ano po, huwag na natin pakahabaan. Diba, maging specific lang po kayo. Because the Lord wants specific prayer. Diba, sabi nga, para pagka tayo nananalangin, katulad ng mga bata. Diba, be childlike when it comes to prayer. Kapag lumalapit tayo kay Lord, yung mga bata, paano ba siya manalangin? Papa Jesus, pagalingin mo po si Mama. Tapos ingatan niyo po si Papa. Tapos Papa Jesus, gusto ko po na magkaroon po ng chicken sa aming pagkainan. Thank you po, Lord. Ganun lang manalangin ng mga bata. Hindi na kailangan na napaka-formal ninyong manalangin. Hindi na kailangan na English ang panalangin. Kahit Bisaya yan, kahit Bicolano yan, kahit pa Ilocano yan. Basta merong simplicity of prayer, merong pananampalataya, pakikinggan niyo ni Lord. Ano po? Kaysa naman empty praises, paulit-ulit lang. Ano po? Nagigets po ba natin, mga kapatid? Hallelujah, Jesus. Kaya makikita nyo po, hindi po kami ganun kahabang manalangin. Ano po? Hindi po kami 3 hours sobrang manalangin. Dati po yun. Ano po? Sila na po yung nanawa sa amin. Kaya iniiklian na namin. Ano po? Kasi kahit naman po habaan namin ng sobra yung panalangin Di ba? Kung hindi naman po kadeli-deliverance yan, wala pong magaganap dyan. Diba? Kaya by faith. Kaya let us be simple when it comes to prayer. Maging simple lang tayo sa pananalangin. Pag magpe-pray ka para sa pamilya mo, simplihan mo lang. Kung ano yung specific na kailangan. Halimbawa, yung anak mo, ang nais mong ipag-pray ay makakilala siya, Panginoon. Simplihan mo lang, Lord. Tinataas ko po yung anak ko, pangalan ng anak mo. Lord, gusto ko po ma-encounter niyo siya. Amen. Lord, yung pamilya ko, gusto ko po madala sa inyo, encounter niyo po sila. Alam niyo, yan lang yung prayer ko sa family ko. Hindi ko na inabaan. Tinan niyo, unti-unti naman nagiging Kristiyano lahat. Nanay ko nga leader na. Kapatid kong bunso, tamborin dancer. Ako, pastor. Pero simple lang ang prayer ko lagi, Lord, encounter my family. Kasi yun ang pangako mo sa akin. Gawin ko lang yung para sa'yo at ikaw ang gagawa para sa pamilya ko. Amen, Lord. Tapos na. Pag kailangan nila ng healing at prayer nila ay healing, specific lang. Lord, itinataas ko sa iyo ang kagalingan nila. Lord, merong may lagnat. Lord, merong may cyst. Lord, merong may ganito. Specific. Ano po? Nawa po yung natuto po kayo. Ang prophetic, na walang kaakibat na panalangin, ano po? Dapat ang laging simula ay prayer.
bago magkaroon ng vision or bago ang vision. Hindi pwedeng vision muna bago prayer life. Nung may nakita kang vision, doon ka lang nanalangin. Pero hindi ka muna nanalangin bago ka makakita ng vision. Diba? Prayer first. Hindi pwedeng revelation muna bago Bible verse. Kailangan word muna bago revelation. Because there is no revelation without the word. And there is no vision without prayer. Kaya pansinin nyo ang mga prophet. Magarabi po yung mga manalangin. Patitindi ang mga manalangin. Kaya nga nung one time na may pinuntahan kami na isang church na prayer pool. Grabe ka prayer pool sila oh. Sabi ko, Lord, hindi ako makarelate. Hindi ako makarelate sa kanila. Kasi Lord, every time na may pinakita kang vision sa kanila, pagpipray muna nilang lahat. Kasi Lord, naranasan ko kasi na ipagpipray ko muna pag pinakita kang vision, action agad. So yun yung bagay na natutunan ko. Because if this happen, it is your confirmation. Hindi naman yan i-confirm ni Lord sa prayer time mo eh. Nandun na yan. Kasi yung mga apostol dati, nung may pinakitang vision ng Panginoon, hindi naman nila pinag-pray ang confirmation. Ginawa nila at doon na confirm. Di ba? Parang itong mission na ito sa Bicol, di ba? Nireveal lang ito ng Panginoon sa mga taong ginamit niya. O naging successful. Di ba? May mga bagay pa nga doon na hindi nila sinabi, hindi nakalagay sa itinerary namin, pero yun ang naganap. Kasi yun ang kalooban ni Lord, hindi ang kalooban ng tao. May mga pagkakataon pa doon na nagkaroon ng trouble para sa mga kabataan, pero nadala namin sila doon sa Sunday service. Nadala namin sila doon sa na-share namin sila doon sa resort. 'Di ba? Naipakilala namin sa kanila kung gaano kahalaga ang panalangin. Kung gaano kahalaga si Lord, na hindi ito joke time. Kailangan seryoso ka sa lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Natuto po ba tayo? Kaya kung ikaw po ay nagsimula sa panalangin, pag may pinakitang vision si Lord, action na ang kasunod. Prayer, vision, action. Hindi pwedeng vision, prayer, confirmation, action. Hindi pwedeng ganon. Ang Panginoon, ang kanyang timeline, prayer, vision, action. Ano po? Kasi sa pag-action mo, doon niya i-reveal yung mga hidden things na sinabi niya kanina. Diba? Kaya nga that is the importance of counsel. Kaya nga yun ang natutunan nila kay Jesus. Mga anak, tayo manalangin. Kung ano yung revelation, a-actionan. Yeah. Kaya nga nung time na hinihinder po ni Peter yung pagpapako kay Jesus sa cross. Diba? Anong sinabi ng Panginoon? Get thee behind me, Satan. Diba? Kasi wala na magagawa si Peter kasi yun na yung vision eh. Pinakita na ng ama sa anak na siya ay kailangan mapako para sa kalayaan ng lahat. Pero si Peter, dahil on fire siya noon, gusto niyang i-hinder kung ano yung plano ng Panginoon or ng ama. Eh di yun, nasabihan siya ng get thee behind me, Satan. Hindi lang yun. Gusto niyang i-hinder yung pagkahuli ni Jesus. Pininggas niya yung tainga ng soldier. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hinil niya pa yun bago siya hulihin. Kasi bakit? Hindi takot si Jesus. Nakita niya na po yun sa prayer time niya. Nakita niya na po yun sa secret place niya, yung vision na yun, na siya ay huhulihin. At kailangan siyang sumama kasi kailangan maganap kung ano ang nasusulat. Kaya kapatid, if the Lord given you vision, action na ang kailangan, hindi confirmation. Kasi naranasan na namin dati na may binigay ang Panginoon na vision. Kailangan ulit ng another na vision para daw ma-confirm. Hindi na. Hanggang sa hindi na naganap. May pinakita daw dun sa, regarding sa church, hindi na naganap yung church. May pinakita daw dun sa maraming mga taong dadalhin sa church, hindi na rin yung naganap. Maraming mga prophetic word ang hindi naganap. Bakit? Kasi ang daming confirmation ang kailangan. Yung prayer life, wala. Kaya kailangan prayer muna. Kapag may vision na binigay ang Panginoon, aksyonan mo. Galing yan sa Kanya. Sabi doon, every word that comes from the mouth of the Lord will never be empty. Hindi yan babalik sa Panginoon na empty. Lagi yung may katuparan.
Hallelujah, Jesus. Nawa po ay natuto po kayo. Number 3, Word of God. Isa sa mga kailangan or isa sa mga pinakamahigpit na kailangan para sa mga prophetic na mga tao, yung Word ng Panginoon. Ang isang tao nakaasa sa gifts, kagulo ang leadership. Kaya sabi dyan, by word, He will lead. Spending time in His Word. Sa pamamagitan ng salita ng Ama, doon siya maglilid. At sa pamamagitan ng pag-spend ng time sa salita ng Panginoon, doon siya mas manunurture. Ang prophetic ay nakadepende sa salita ng Panginoon. Hindi po sa gift. Kaya every word of God, it will have confirmation. Ano po, the word of God confirms by visions. Sabi ng Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will counsel you with my eye upon you. Sino po yung sinabi dyan? Eye upon you. Sino ba yung binabanggit na eye? Yung mga mata sa inyo. Sabi ng Hebrews 13:17, submit to your leader, do what they say because they keep watch over your soul. So your counsel, kaya siya yung number 1, your counsel is the eye of the Lord over your life. So without the counsel, kaya kapatid, pasensyahan po tayo kung medyo masasaktan po kayo sa sasabihin ko sa inyo. Hindi po pwede na sasabihin mo na hindi mo kailangan ng counsel. Hindi pwedeng sabihin mo na si Holy Spirit lang ay okay na. Wala ka ng counsel. Dahil maging si Paul man, na nagsabi niyan, na sapat na ang banal na Espiritu para magturo sa kanya, ay minsang nakiupo sa mga apostol para matuto, at nakiupo kay Gamaliel para matuto. He has counsels. Kaya you cannot say to me na wala siyang counsel. Every people that is used by the Lord, they have counsels. Unless nasa Old Testament ka. Yung panahon ni Moises. At saka panahon ni Noah. Diba? New Testament na tayo ngayon. Yung New Testament na yung nilalakaran natin. Tapos na yun. The Old Testament is history today. It is a history that confirms the New Testament. Kaya nga merong New Covenant, panibagong tipan. Kasi tapos na yung old na tipan. Tinapos na yung lumang tipan. Nilagyan na ng bagong tipan na. Nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Bible, ang sino mang hindi maniwala sa pangalan ni Jesus na siya ang tagapagligtas ay hindi maliligtas. Because no other name given in the Bible, no other than the name of Jesus. Not the name of Allah, not the name of Buddha, not the name of your pastor, not the name of your leader, only the name of Jesus. Kaya kapatid, as a prophetic people, you need counsel. Mahirap kapag ang umaakay sa inyo ay bulag. Naalala niyo po yung nag-trending before na wala daw siyang counsel. So Holy Spirit lang daw ang nagle-lead sa kanya. Yun ang nangyari. Diba? Para siyang baliw. Misinterpreted ang Bible. Out of context ng kanyang word. Ginagamit niya kung ano lang yung alam niya, kung ano lang yung naintindihan niya. Kahit na hindi naman yun yung para doon. They are like Pharisees. Ginagamit nila yung Malakay 3:10 para lang kumita ng pera. Diba?
Gagamitin niya, Malakay 3:10, subukin mo ang Panginoon. Kung hindi niya buksan ang durungawan ng langit, 50 years na kayong Kristiyano, subukin niyo pa rin ang Panginoon. Paano kung sabihin ko kayang subukin niyo? Subukin nyo rin kaya yung mga pastor na nagsabi niyan lagi na subukin nyo. Subukin nyo kayo huwag magbigay sa church nila. Diba, naalala ko, along this journey, ng mission, may mga narinig ako na may mga pastor na yun yung sinasabi nila. Diba sila, ang sarap ng buhay, yung mission, wala. Sila may kotse, may sasakyan, may mamahaling kurtina. Diba? Pero walang pang mission yung mga misyonaryo, mga nagmi-minister, walang pang mission. Because they have no counsel that corrects them and direct them. Sila lang. Kaya sabi dyan, I will instruct you and teach you in the way you should go. Si Lord po mismo ang magtuturo sa atin. Diba? Naalala ko na marami pong supporter ang WTJR na dati hindi man sila nagso-support dito. Pero sila na lang ang nakadiscover na simula daw nung sila ay nag-support ng WTJR, ay may grabing ginawa ang Panginoon sa kanilang finances. Kaya until now, years na, magto 2 years ng WTJR, supporter pa rin sila ng WTJR. Kasi nakita nila na grabe pala Lord. Kaya pala kinukuman mo kami na mag-sow ng seed dito sa ministry na ito. Kaya mo pala kami tinuruan na mag-seed sa ministry na ito. Kasi dito mo pala papalaguin yung aming mga finances. Ngayon, yung mga tao na yun, a year ago, naririnig ko sa kanila, wala silang ganito, wala silang ganyan. Ngayon, ang naririnig ko sa kanila, alam mo, Pastor, ito po yung seed ko kay Lord. Sabi ko, bakit ang laki? Kasi Pastor, grabe po kasing ginawa ni Lord sa negosyo namin. Grabe po yung ginawa ni Lord sa aming trabaho ngayon. Napagpala po kami. Di ba? Yung dati, puro problema ang naririnig ko sa kanila. Wala silang pera, wala silang finances. Pero nung naituro ko sa kanila na hindi yung subukin mo lagi ang Lord. 10 years na tayo, susubukin pa rin natin ang Panginoon. Di ba? Ang tingnan mo, baka mali na. Tama pa ba kaya yung pinagpaplantan mo ng seed na yun? Kaya yung finance mo, ganun din. Di ba? Pero kung ang pinagpaplantan mo ng seed na yan, financial seed, loyalty seed, ano pa ba? Yung anong tawag dito? Yung pagre-receive, kailangan din po tama yung pagkakaplant doon. Tama din dapat kung saan kayo ipilinant ng Panginoon. Kasi doon kayo i-increase ni Lord. Doon kayo papapalaguin lalo ng Panginoon. Kasi kung hindi, kayo po yung magsasuffer. Diba? Hindi po yung church. Kayo mismo. Ano po? Kasi hindi tama kung saan kayo nakaplan. Hallelujah, Jesus. Are you with me, people of God? Natuto po ba tayo? Diba? Naalala ko na lang yung isang testimony narinig ko doon sa may, sa may Pulanggi, sabi nila na minsan ang nangyayari na lang, payabangan na lang. Yung mga mayayaman, okay, 10K akin. O akin, 5,000. Ngayon, silang mga hindi kaya yon, napo-force sila. Kahit hirap na yung buhay nila, sige, magbibigay din kami ng 1,000. Huwag lang kaming sabihan na payat si kapatid. Or huwag lang kaming masabihan na na hindi kami pinagpala. Ba, imagine, people of God, and we need to understand, and we need to know, na kailangan po tama din yun. Kaya nga nung one time na nag-ask sa akin si Ate Jane ata yun. No, sabi nila nung pastor, paano po ba yung tamang
pagsisid. Sabi ko, una, ipanalangin mo saan ka ipinapasid ng Panginoon. Kapag nireveal na sa iyo ng Panginoon, gawin mo. At makikita mo kung paano ka papalaguin ng Panginoon. Kasi kami, sa WTJR, even ako, kahit po pag may natatanggap po ako ng mga support, pag may natatanggap po ako na halimbawa, may nagbigay sa akin, biglang may nag-send sa akin 200 pesos, ano po, tinatanggal ko na yung para kay Lord, inihuhulog ko yan. Pero minsan, magtataka ka minsan, sila pang mga nasa pulpito ang magsasabi sa inyo, subukin mo ang Panginoon, ibigay nyo ang ikapo. Pero ang tanong, si pastor ba, binibigay yung tapat na ikapo niya? That's the question. Yung po bang mga pastor na yan, na laging gusto ang ikapo mo, ay nagbibigay po ba ng tapat ng ikapo mo? Diba? Kasi ako, masasabi ko po sa inyo, alam yan ng buong team ko. Kapag may dumarating na support sa akin, binibigay ko kung ano yung para sa Panginoon. Kahit pa nga sa honorarium ko eh. Kung may matatanggap akong honorarium, binibigay ko pa rin ng 10%. Kahit na, maraming mga churches, pag binigay na yung honorarium nila, wala na silang 10% na ibinabalik kay Lord eh. Kasi ang sabi, dapat naman, sabi ng Bible, ang mga manggagawa ay dapat makatanggap ng para sa kanila. So hindi na nila hinatian si Lord. Pero ang usapan kasi doon, yung katapatan mo eh. Di ba? Pero tingnan nyo naman po kung paano dumaloy sa amin ang pagpapala ng Panginoon. Bigyan man ako ng 100 pesos. Di ba? Naalala ko one time, may nag-send sa akin ng GCash, pastor, pangkape mo. 200 pesos, ang 20 kay Lord. Ba, automatic. Bakit? Kasi ang basis natin ay Word of God. Wala naman sinabi doon na exempted ang mga pastor. Walang sinabi doon na exempted ang mga leader. No? Sabi nga, do what you preach. Hindi pwedeng ako, magsasabi ako sa inyo, dapat mag-seed kayo sa tamang sa tamang church or tamang lupa. Pero ako, hindi nyo ako nakikita nagsiseed. Alam yan ng team ko. Minsan nga, grabe pa kami mag-seed eh. Lalo na kapag nagta-touch community kami. Tapos connected sa ibang mga churches. Kasi doon kami, diba, doon namin nakikita kung paano magpala ang Panginoon sa aming mga buhay. Ano po, doon namin nakikita na yung prayer namin, ano po, ikino-confirm siya ng word. Na nakikita namin, Lord, kung paano mo ako pinagpala. Ano po, during this mission sa Bicol, nakita ko yung word ng Panginoon doon. Nasabi ko, alam nyo guys, nag-usap-usap kami magkakasama, kasama si Kuya Brian, bali 5 kami. Sabi ko nga, nagkukwentuhan kami noon, sabi ko, alam nyo guys, totoo talaga yung sinabi ni Lord sa kanyang salita. Na katulad ni Pablo, sabi doon, gawin mo lamang ang pinapagawa ni Lord at siya na yung gagawa ng para sa iyo. Sabi niya doon, katulad ni Pablo, ano po? Sabi niya doon, katulad ni Pablo, huwag mong alalahanin ang bahay mo, ang gagastusin mo, ang dadamitin mo. Grabe, na-amaze po kami. Upon this mission, yung word ni Lord, yun ang nakita ko doon. Yung experience na ito, pinakita sa akin ni Lord kung paano siya nag-provide. To the point na, grabe, alam niyo ba, diet na ako eh. Pero lalo pa akong tumaba. Diyos me, yung tiyan ko, nauuna na. Hi, Prophet. Diba? Pinagtatawanan na ako ng aking mga elder, ng aking mga executive sa aming GC. Sabi niya, Pastor, ilang buwan na ba yan? Nung nasa Tanawang kami, sabi ko, grabe kayo sa akin. Eh, sino ba namang hindi tataba? Dito sa Maynila, hindi naman ako kumakain ng umagahan. Eh, paggising namin doon, nakahanda na ako sa lamesa namin. Nakahanda na ang yelo, nakahanda na ang almusal. Alas 10, may merienda pa. Matanghalian, alas 12, may merienda pa ng alas 3. Kakain na naman ho ng gabihan. Sabi ko, Lord, tunay na hindi mo kami ginutom. Saan man kami magpunta. Alam niyo mo yun? Diba? Yung mga tinuluyan namin. Diba? Napaka-komportable ng aming mga tulog.
merong mga walang aircon pero malamig naman. Merong naka-aircon pa. Sabi ko, Lord, grabe ka. Diba? Minsan pa nga natatawa kami. Yung may-ari ng bahay sa salas na tulog. Kami, nando kami sa kwarto, naka-aircon pa. Kakahiya. Diba? Sabi ko nga, Lord, tunay na ipinakita mo sa amin yung salita mo. No? Eh, ganun din po ang essence ng prophecy para makita nyo po kung paano po kayo pinagpapala, kung paano po gumagalaw ang Panginoon sa buhay ninyo. Ano po? Ang prophecy ay hindi lang po para malaman mo kung anong masamang ugali ng kapwa mo, para malaman mo kung anong tinatago ng kapwa mo. Ano po? Ang purpose po ng prophecy ay para makita mo kung paano po totoong kumikilos si Lord sa buhay mo. Kasi syempre, kung anong pananampalataya mo, pag nag-prophesy ka, doble yung inire-release mo eh. Eh kung ako, doubted ako, tapos magpa-prophesy ako sa'yo, eh di double doubt ang maibibigay ko sa'yo. Pero kung ako, nakita ko yung kung paano ako pinagpala ng Panginoon, kung paano ako in-equip at grino ni Lord, eh di pag nag-prophesy ako sa inyo, tunay na pananampalataya yung maibibigay ko sa inyo. Na ganito pala. Naalala ko nung gabi na silang lahat ay natutulog na, gumagawa ng suman si Nanay Christy. Nag-uusap kami ni Ate Jane doon sa labas ng bahay nila Nanay Christy, sa may ilalim ng puno ng langka. Nag-uusap kami doon, nakapag-sharing kami ni Ate Jane. At isa sa mga bagay na nasabi niya doon is, alam niyo, Pastor Carl, grabe, ang babata pa ninyo, pero kakaiba yung mga pananampalatayang meron kayo. Kakaibang mga pananampalatayang meron kayo. Nasabi nga nila na ibang-iba. Diba? Sabi nila, marami na po kami nakilala, marami na po kami nakasama sa misyon, marami na po kaming na-cater ng mga pastor, pero ibang-iba po kayo. Ibang-iba po ibang-iba yung faith na naming nakita, ibang-iba yung faith na aming naranasan nung makasama namin kayo. And i-chika ko lang sa inyo, alam ko na nandyan yung dalawa ni Nanay Christy. Hindi ko alam kung nandyan si Nanay Christy, pero si Ate Jane ay nandyan. I-chika ko lang sa inyo, umiyak ho yung mga yan nung paalis na ho kami. Tapos nagtatago ho yung mga yan doon sa may ilalim po ng kakao. Kunwari po yung nanonood ng reels, pero ang totoo po, ayaw daw po nilang, parang ayaw na ho nila kaming paalisin ng pulanggi. Kaya siguro ho ay magkakaroon na rin kami doon ng bahay. Kasi po nag-iiyakan sila doon, tinatawanan namin. Sabi ko, bakit ganyan kayo sa amin? Parang ayaw nyo na kami pauwiin ng Maynila. Handa daw po sila magluto para sa amin, wala kami umuwi. Hallelujah. And doon din po nila nakita, at doon din po namin nakita kung paano din po kumilos ang Panginoon sa kanila po mga pamilya. Nung unang na-meet ko si Ate Jane, nakita ko gusumot na gusumot ang mukha Talagang hindi maipinta. Alam niyo po 'yon. Pero pag alis naman ho namin, siya ho ay umiiyak man, pero alam kong masaya yan. Alam kong masaya po yan. Nakita ko yung light na ibinigay ng Panginoon or iniwan ng Panginoon sa kanilang bahay. Nakita ko yung light na yon. Nasabi ko, Lord, ibang-iba si Ate Jane. Nung nakita ko siya nung una, na pagbaba pa lang namin. Isa dun sa nung papaalis na kami. And doon ako na-amaze sa kung paano po pinulfill ni Lord yung bawat salita niya sa lahat ng aming napuntahan. Hindi lang yata 5 barangay ang aming napuntahan. Kung 6 hanggang 10 barangay po ang aming nalibot. Simula Camarines Sur hanggang Camarines Norte. Grabe, kila Kuya Brian pa lang ay ilang barangay na yun? 3. Sa Kapalong Gabayan, Poblasyon, Barangay Poblasyon, Pinaglapaan, Barangay Tanawan, 3 barangay na kaagad yun. Kay Laninang, 4. Diba? Sa Mabga, nakapunta pa kami ng Katagbakan. Kaila Pasjek, 6. Diba? Yung Pulanggi pa hanggang Tabaco City. Kung 10 barangay ang aming nilibot ng mga panahong yan. Pero nakita namin
Ano po, na every baba namin, sabi ko, Lord, everything na ipinakita mo sa akin, lahat ito ay fulfillment ng mga prophetic word na dati declaration lang namin, pero ngayon ay ginagawa mo na katotohanan. Ano po? Kaya mga kapatid, ano po? Hallelujah. Lagi niyo pong tatandaan yung tatlong bagay na yan. Ano po? Yan. Knowing the will of the Lord. Para malaman nyo yung will ng Panginoon sa buhay ninyo. Unang-una, dapat nandiyan dyan yung counsel. Hindi pwedeng wala ka niya. Kalawa, bago ang vision, dapat prayer life muna. Ano po? At syempre, dapat every visions, every visions that you have, it is confirmed by the word of the Lord. No, makikita mo yung salita niyang Panginoon na nagkaroon ng katotohanan, nagkaroon ng buhay. Amen po? So nawa po ay meron po kayong natutunan sa akin pong mga pinagdadaldal dito. Na po sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Ano? Basta lagi nyo lang pong tatandaan na ang Panginoon po ay, siya po ang kumikilos sa parehong bagay na yan. Yung will niya at yung work niya. Ano? Kaya kapag binigay na sa'yo ni Lord, kung ano yung prophetic word, hayaan mo na yung kalooban niyang maganap. At siya rin po ang kikilos dyan. Tinan nyo nga po, kami, hinayaan lang namin. Sabi nun ni Kuya Brian, Pastor, dumaan ka naman ng Kapalonga. Sabi ko, sige. Pero hindi namin alam kung saan kami pupunta dun, ha? Wala kaming idea. Beforehand pa lang. Nagulat na lang kami. Bago kami magpunta ng Kapalonga, may nag-message na sa akin. May nag-message na sa kanya. Brian, sabi ka ng pastora, pagtuturuin niya daw si Pastor Carl bukas, okay lang kaya sa kanya? Pakitanong. Di ba? Si Lord na ang nagplano ng gagawin namin. Di ba? Wala naman sa plano namin na magturo kami ng mga youths. Nagkaroon po kami ng youth gathering, 2 araw na magkasunod. Nung pumunta kami ng Tigaon, naalaman po nila Pasjek na kami ay nandoon. Nag-message po sila sa amin, Pastor Carl, daan ka naman po dito sa amin. Daan kami sa kanila. Diba? Akala ko nung time na yun, wala akong gagawin. Kasi sabi ko, dadaan lang ako sa lola ko. Pero binigyan pa rin kami ng work ni Lord. Ginawa ko lang yung will niya, at siya pa rin ang gumawa ng tatrabahuin namin. Kaya doon nyo po makikita, yun yung total dependence pagdating sa Panginoon. Po, kaya prophetic people, kailangan nyo po yung tatlong bagay na yan. Kung gusto nyo po na maging mas effective pa kayo sa prophetic, una, kailangan nyo ng counsel that will correct you, that will guide you, that will sharpen you. Kaya po ang challenge ko po sa inyo, diba? Kung totoong legit na yung prophetic word na yan, mag-prophesy kayo sa mga leader nyo. Diba? Kasi alam ko na yan yung pinakamahirap, yung mag-prophesy ka sa mga leader mo. Nalala ko dati, yan ang challenge ko kay Ate Say, prophesy to me. Sabi ko, if you want to confirm the gift that God given to you, prophesy to me as your mentor. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Yan. So, ayun mga kapatid. So, tayo po ay manalangin. Po, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Naririnig niyo po ba?
Hallelujah, Jesus. So, ayan mga kapatid, we continue this gathering. If I end this limit, let us continue to receive more from the Lord. Heavenly Father, Lord, sa mga oras ko dito, tinataas ko po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, tinataas ko po ang bawat individual, Panginoon, na nasa gymit na ito, Lord God. Kung sila man, Panginoon, ay wala pang mga spiritual father, wala pa silang mga spiritual na shepherd, Panginoon. Lord, alam kong sila ay katulad ng mga sheep na naliligaw, Panginoon. Kahit nasabihin may church sila, Lord, meron silang pastor, pero Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng mga shepherd, Panginoon, that will help them to be nurtured, that will help them to grow more in the kingdom of God. Father, I'm asking you today, touch them, Lord, and give them the direction that they need. Let them locate, Lord God, the shepherd that God has given to them. Mangusap ka sa kanila, Panginoon, through vision, through dreams. Mangusap ka sa kanila, mga puso, Panginoon. Malaman nila sino inilagay mo, Panginoon, para in-nurture pa lalo sila, Lord. Continue to equip them, Lord. Continue to guide them, Lord. Maging Panginoon, nagpasimula, gimit na ito, Panginoon, sa buhay ni Jesus Gagoga. Lord, nalangin ko po na patuloy mong i-equip ang kanyang puso. Patuloy mo siyang ayusin, Panginoon. Naman po yung mga bagay na nakakapag-block, Panginoon, ng breakthrough para sa gawain ito, Lord. Alisin mo yun, Panginoon, sa kanyang buhay. May mga pagkakataon, Panginoon, na meron pa rin mga traumas, meron pa rin mga bagay na kailangan pang ayusin sa kanya, Panginoon. Bigyan mo na po ngayon, Panginoon, sa kanyang buhay. Upang hindi ito maging kaapektuhan, Panginoon, sa kanyang grupo, sa mga leader, sa mga taong pinagkatiwala mo sa kanya. Tulad ng kung paano mo ako inayos ng panahon, Panginoon, na nagkaroon ako ng trouble with my ministry, with the church, with my leader. Lord, nawa, patuloy mo pa siyang ayusin. Patuloy mo pa po siyang i-equip, Panginoon. Pagdalangin ko po, Panginoon, na kung ano man yung mga bagay na naranasan niya noon, huwag niya pong hayaan na maranasan pa ng buong team niya ngayon. Naway maging ilaw siya. Mas marami pang mga tao, Panginoon. Lord, langit ko po. Para siya sa mga siya. Thank you, Jesus. And Lord, ganun din, Panginoon. Kanya, Panginoon, mga member, O God. Patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy niyo po i-increase ang kanilang mga mata, Panginoon. Upang makita nila yung way na itinuturo mo sa kanila, Panginoon. Mas i-enlighten mo sila, Lord, to every dream and vision of this. Continue to overflow in them and continue, Lord God, to increase their knowledge, the extension to increase, of Lord, wire. the faith that they This have. portion is not finished, madam. Thank you, Lord. And thank you, precious Holy Spirit, for this very moment that you have been given unto them. Thank you for tonight, Lord God, that they experience again this anointing, Lord God. Thank you, Lord. And Lord, I declare and decree that whoever honor the anointing that you have given to me, let them experience This the full this benefit portion, Baba, of this doesn't anointing extend the in wire. my life. This In Jesus' one, name. put here. And Lord, I declare, oh God, every word of prophecy that has given to them, how I see them, let them be more accurate in them. In Jesus' name. And I declare that you will work mightily and powerfully today until the very end to their lives and ministry. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to Jesus. Kaya, Dagiga.
Thank you, Lord. Salamat po. AJ dalhin. Baho. Pamute po